Kamakailan lamang sa latest vlog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay pinaalalahanan niya ang mga netizen na huwag basta-basta maniniwala sa mga fake news. Lalong-lalo na nga ang ngayon ay palitan ng kanilang mga maaanghang na salita sa nasabi nga pong partido ni former President Duterte at ang partido ni kasalukuyang Pangulo ng Bansa na si PBBM. At narito nga ang latest update na mukhang may panibago na naman nga na iimbestigahan sa DepEd at nangyari daw ang lahat ng ito sa pamumuno ni VP Sara Duterte. Pero bago pa man yan, naihayag na ni Vice President Sara Duterte ang korupsyon na nagaganap. Hindi niya ito kinaya kaya ito ay nagbitiw. But anyway, narito ang naging pahayag na ngayon nga daw ay iimbestigahan, sabi sa bagong sekretary ng DepEd na si Sony Angara. Mula nga sa naging update ng Facebook page na People's Tonight. Ayon kay Pasig City Rep. Roman Romulo, chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, nasa 12 billion pesos daw ang inilaan sa Education Service Contracting ESC program, habang nasa 27 billion pesos naman ang para sa Senior High School or SHS voucher program. Kung matatandaan nyo po, pagka po ang anak nyo ay ipinasok nyo sa private, libre po ang kanilang tuition fee doon, may uniform, at kung hindi tayo nagkakamali ay nasa 21,000 ang kanilang voucher. Ngayon, lumalabas na may mga Go Senior High School nga daw. Sa kabila ng napakalaking pondong ito ay nananatili daw kasing mababa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kaya nais umanong malaman ni Romulo kung maayos bang namomonitor ang paggastos dito. Matataandaang hindi bababa sa 12 pribadong eskwelahan ang iniimbestigahan ngayon matapos madiskubre ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Sony Angara na may mga Go students na nakikinabang sa Senior High School SHS program naiisahan ng gobyerno gamit ang mga piniking dokumento. Una nang sinabi ni Angara na aabot sa 52.6 million pesos ang posibleng nawala sa pondo ng bayan noong school year 2023 and 2024 pa lamang sa ilalim ng termino ni VP Sara kung hindi nabuking ang mga kunwaring estudyanteng benepisyo ng programa. Ang usaping ito sa Senior High School Voucher Program ay nagsimula noon pang 18th Congress sa ilalim ng pamumuno ni former President Rodrigo Duterte ayon kay Romulo. It all started when K-12 was implemented in 2016 and there were not enough classrooms. So DepEd started issuing department order in 2014 to provide vouchers for senior high school but we think it was not done strictly. Yan ang paliwanag pa ni Tulfo. Kung matatandaan nyo, nagbitaw si VP Sara dahil hindi niya kinaya ang mga korupsyon na nakikita niya sa nasabi nga pong ahensya. But anyway, narito po at atin nga pong balikan ang mga naging pahayag ni VP Sara sa kanyang pagsisiwalat ay siya talaga ang tinitira. Kumbaga ay buwelta matapos nitong isiwalat ang nasabi nga pong korupsyon na ginagawa ni Romualdez at hindi naman daw siya ang Pangulo ng Bansa. Puro pamimigay ng ayuda. Narito po ang say ni VP at paliwanag niya before. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka! Na-involved sa bribery ng Supreme Court Justices! May video, may kaso, may witnesses! Hindi mo tinanggal yung speaker mo! Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan! Paikot-ikot sa buong bansa! Namimigay ng
ninyo? Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President. Pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. Eh nagsasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo dihaktanan ang isubmit namo sa COA? Simula yung atake nila. Alalahan ninyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, ano sinasabi nila? Pagkatapos, panood na ang mic, pag wala ng media. Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Dahil because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, but so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Well, mukhang lumalabas talaga ang lahat ng kanilang ipababato kay VP Sara para sa impeachment. Pero syempre, ang sabi nga, kapag alam mo ang katotohanan, alam mo kung paano ito sasagutin. Tignan na lang natin kung kanino papanig ang batas. Yan ang ating Showbiz Snap Update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.